Isang matinding kontrobersya ang lumutang mula sa Malacanang matapos mamunyag ang ormonay lihim ni First Lady Liza Tanasmags. Ayon sa mga hindi pinangalanang source, may mga ulat na nagsasabing si Pangulong Kuting Jr. isa lamang klon ng dating Pangulong si Dayuyor. Lalo itong nagdulot ng ingay at pagtatanong sa publiko na naging dahilan upang muling mapag-usapan ang mga haka-hakang may malalim na koneksyon sa siyensya at teknolohiya na maaring ginamit ng pamilya diktador. Dagdag pa rito, may mga ulat din na nagsasabing si Vice Presidente Sara Duterte ay maaaring maupo bilang bagong Pangulo ng bansa. Ito'y matapos lumabas sa mga diskusyon sa loob ng administrasyon na tila may plano na ilipat sa kanya ang kapangyarihan. Marami nagtatanong kung ano nga ba ang tunay na motibo sa likod ng mga hakbang na ito at ano ang magiging epekto nito sa kasalukuyang gobyerno at sa buong bansa. Habang wala pang formal na pahayag mula sa Malacanang at mga nasasangkot, maraming Pilipinong nag-aabang sa susunod na hakbang ng pamahalaan. Tila mas umuinit ang mga isyong politikal sa bansa habang patuloy ang mga usap-usapan tungkol sa mga estado ng kalusugan, kapangyarihan at pagkataon ng Pangulo. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang mga empleyado ng Malacanang nagkakagulo na, nag-aalboroto na dahil may ginawang desisyon ang administrasyong ito na hindi nila nagustuhan. Ito po yung biglaan na pagtanggal, pagsibak sa pwesto, General Manager ng PTV4, Miss Ana Buod, na nagtratrabaho lang, ginagawa niya ang kanyang tungkulin, biglang tinanggal. So anong dahilan na tinanggal? Kaya ito, ang asosasyon PTV4 may ginawang kakaiba. First time ito. Okay, pakinggan natin ang balita ng UNTV, then magbigay ako ng reaksyon. Dante, ano yung apila nitong mga empleyado ng PTV? Bakit nila gustong maibalik sa pwesto yung kanilang general manager? Magandang umaga, aga. Nagulat na ang mga miyembro ng People's Television Employees Association o PTEA dahil bigla na lang umanong hinalis ang kanilang general manager na si Ana Puod sa pwesto. Hindi umano nila alam kung ano ang naging dahilan sapagkat paayos naman kanila ang pamamalakad nito sa PTV. Ayon sa mga empleyado ng PTV, nakikita nila kay Puod yung pagmamalasakit para sa matagal na nilang hinahangad para sa kanilang mga kasamahan sa istasyon na maging regular na mga empleyado. Pero ngayon, wala na umano si Puod sa pwesto at magkakaroon naman ng pagbabago sa management. Nangangamba ang mga ito na hindi naman maisa sa katuparan ang kanilang hinahangad. Sumulat na sila kay First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang mga pirma ng kanilang mga kasamahan na gustong ibalik sa pwesto si Puod. Nananawagan din sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan sila sa kanilang kalagayan sa ngayon. June 10, umano, 2024, nang pirmahan ang appointment ng ipinalit na General Manager ng PTV na si Toby Nebrida. June 13 naman ito, inanunsyo ng Presidential Communications Office o PCO. Yan man ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Okay, so I think first time nangyari ito na mga empleyado gumalaw ng pinaglaban ng kanilang welfare, kabutihan, ano? Ang tanong, bakit kay First Lady Liza Marcos sumula? Anong kinalaman ng First Lady sa pagtanggal ng General Manager ng PTV4? Bakit? Ay, nako. Anong dahilan? Bakit biglang tinanggal ang ang manager? Basahin natin ang mga comments, ha. Aquilino Jr. Juanite, sabi, bakit sumulat ka kay FL Lam? Ito ba'y nagpapatunay na siya ang
president ng Pinas, hindi si PBBM. Yabe. Next, John Dragon. Kay Lisa nagsulat, totoo pala, siya ang presidente. Question mark. Grabe. Ay, nako. Team Sunday. Grabing kabulukan sa administrasyong ito. Tanggalin ka sa pwesto na walang dahilan. May dahilan ito. Kalokohan yung sinabi na June 10, pinirmahan yung appointment ng ipapalit, tapos June 13, in-announce, kalokohan na naman yun. Okay, ang tunay na dahilan, bakit tinanggal ang general manager? Ito na, Alan Parsons, sabi niya, tinanggal ang si general manager Puod dahil sa controversial video ni First Lady na nangharbat ng alak ni Senator Cheese. Di ba? Very clear. Sabi ko nung mapanood ko yung video na yun, nang agaw siya, inom ka agad, laklak ka agad, no? Walang delikadesa, sabi ko. Nako, masisisanti nito yung PTV4 na manager. Naisip ko na yan eh. Ay, ito na, nagkatotoo. Sinisanti talaga. Ito ang dahilan. Kaya nga, dahil ito ang dahilan, alam ng mga employees ng PTV4 na ito ang dahilan. Kaya ang sinulatan nila si First Lady dahil siya yung nalagay sa kapahamakan, napahiya siya ng todo, naging pulutan siya sa social media. Nang dahil dyan, di siya ang sinulatan kasi siya yung nasaktan. Grabe. So, ibig sabihin talaga, kayang-kaya ni First Lady Lisa magpatanggal ng empleyado sa gobyerno. Ano nang nangyayari sa ating bayan? Ito naman, si ETA Board, sabi niya, undeclared martial law. Tatak Gorgor, si Nenong J. Tatak Gorgor Administrasyon, sinulatan yung nag-aalis. Ang nagpaalis, si First Lady, kaya siya ang sinulatan. Ano ba? Pati user CM4, pati PTV4, pinakialaman na. Grabe naman pamahalaan, okay na sana paghawa. Mario Humanoy, baka nagtratrabaho ng maayos with honor, dignity, and honesty, kaya tinanggal. Correct. Ganito ngayon sa ating bansa. Kapag ang isang opisyal ng gobyerno na gumagawa ng mabuti sa kanyang trabaho ay ginugurgur, gusto ng mga nasa taas ng katulad nila, dapat mga demonyo, walang takot sa Diyos at walang malasakit sa bayan at taong bayan ang mananatili. Correct. Sabi? Naglakas loob ang, alam nyo, delikado itong ginawa ng PTV4 Association, yung sumulat. Tapos ganito na ibalita. Baka lahat sila tatanggalin eh. Kaya lang naglakas loob. Bakit? Nakita nila yung malasakit ni General Manager Buod. Buod ba yun? Buod. Yes. May Puod. Puod pala. General Puod. May malasakit. Kasi karamihan pala sa kanila, kontraktual. Ngayon, dahil sa management nitong general manager nito, magiging permanent na sila. Ang laking pasalamat ng mga employees. Ngayon, iba na naman ang general manager. Baka hindi matuloy yung pagiging permanent employees nila. Kaya pinaglaban nila na ibalik. Ay, nako. So sa tingin nyo, may babalik ba ang general manager? Parang suntok sa buwan na yan dahil napahiya na ang First Lady. Anong kasalanan naman ng general manager noon? Nagaganon lang. Di ba? Ilang mga
30 seconds lang yun, yung eksena na yun. Wala pang 1 minute eh. Ganun, no? Yung nakunan siya ng ganun. Anong kasalanan yun ng general manager? Pati hindi nila akalain na mapapansin ng mga netizens. Ay, talagang balat sibuyas. Balat kayo pala ang ugali nyo. Nanggugurgur kayo ng mga tao. Ay, nako. So, undeclared. Ano pa? Ang daming mga negative. UNTV is doing the real press work. Ito pala yung UNTV. Wow, congrats si First Lady na presidente natin ngayon. These are clear proofs kung sino ang mas makapangyarihan sa Malacanang. ay. Ganito na ba talaga? Political plan para assured ang posisyon ng mga ambisyon sa gobyerno. Hindi ba parang halata na? Is this like a silent martial law? So, kawawa itong general manager na ito na nagtatrabaho lang. Again, hindi niya akalain na mapapansin ng mga netizens yung eksena ngayon. Bakit siya? Iba na talaga iba na ang kalakaran ng gobyerno. So malaking pagkakamali ng administrasyon itong ginawa nila. Magbubumirang sa kanila ito. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Maghintay sila. Pag hindi na nakatiis ang taong bayan, aanihin nila ang dapat nilang anihin. Hindi pa. Kung gaano kainit dito sa Pampanga, mas painitin pa natin. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang current mayor ng Davao City, Mayor Baste Duterte! Pampanga, mag-ingay! Okay na, tama na. Upo na, upo. Kumusta kayo mga Kapampangan? Galing ako doon sa bago ako magsimula, gusto ko pasalamatan yung lahat na nandito at yung tumulong na mangyari itong rally natin, yung hakbang ng maisog. Pinatunayan nyo talaga na ang mga Kapampangan hindi takot at maisog. Ayan. So, ito na nga yung sinabi ko galing pa doon sa simula pa lang nung paglabas ko sa Leaders Forum ng Hakbang ng Maisog. Lahat ito, tayong lahat ngayon ay kagagawan lamang ng isang tao. And who is responsible kung bakit tayo nandito ngayon, nagsasama-sama at gusto mag-express ng mga sentiments natin.
Sinabi ko yan, simula pa lang, wala sanang ganito kung maayos lang yung presidente natin. Pero, nagulat ako ngayon kasi walang mga dump truck, walang mga dump truck. Hindi nila kinaya yung mga Kapampangan. Putang ina, tunay na maisog ng Kapampangan. Pumunta kaming Dumaguete, bigla na may mga dump truck. Simple lang naman yung hinihingi namin. Hindi naman siguro lahat ng tao o may tao sa mundong ito na tama lahat ng ang ginagawa. Yung gusto lang natin is the right to express ourselves. At yun na lang yung hinihingi natin, ayaw pa. Baka ang sunod niyan, hindi na tayo pwedeng huminga. Ano bang problema talaga ng... It's a very confusing administration, actually, sa totoo lang. Hindi ko maintindihan yung mga kilos o mga ginagawa. Parang ako mayor ako ng Davao. Ako si Sebastian Duterte, yung mga hindi ako kilala ha. Ako yung mayor ng Davao. Ngayon, wala pa akong sinasabi. Sandali lang, pagsalitain nyo naman ako. Yung ganito ha. Ako, local executive ako. Siyempre, alam ko yung concerns ng mga barangay namin, yung mga communities. Ang problema, dahil siguro, kasi nagsasalita nga ako, not really against, but I'm just pointing out, tinuturo ko lang naman yung yung mga kailangan ayusin. Kung tingin nyo against ako, di wala akong pakialam. If you take it, negatively, wala akong pakialam. Pero hindi pwede na hindi tayo magsalita. Yung hindi ito rule of a single person. It's demokrasya tayo eh. It is the rule of the majority. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto mo mangyari o gawin mo, yun na yung mangyayari dyan. Kailangan mong pakinggan yung boses o yung mga sentimento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? Ang style nito, ewan ko lang, ha? Pero, teorya ko lang. Palagay ko, siguro, ang iniisip nila, kasi matagal to nag-upo, yung pamilya nila eh. 20 years, more or less 20 years yan, yung tatay niya, nagkaroon tayo ng authoritarian regime. Siguro, may gusto talaga to na maibalik yon. Kasi sa ginagawa niya ngayon, hawak nila lahat. Ito mainstream media, wala na yan. Wala na yan. Lahat ng formula na ginagawa nila before, they are attempting to do it now. Noon, siguro, 1970s, magagawa mo yan. Walang social media, and mga tao, medyo, hindi, mahirap yung connectivity. O ngayon, sinusubukan na naman nila ulit. Ang gusto niyan, monarkiya. Yung nagsimula talaga yan, yung hakbang ng maisog, pagkatapos nung
people's initiative nila. Gusto nila ng charter change so that they can perpetuate their position hanggang sa kung kailan nila, hanggang sa mamatay na lang tayong lahat. Ayaw nang bumaba. Hindi, kaya nga, naiisip ko, talaga bang walang hiya? Na sobrang walang hiya talaga? O tanga? Kung gusto nila na sila-sila lang, sabihin na natin, marami naman paraan yan. Kung gusto nilang ayaw bumaba o gusto nila sa kanila pa rin yung susunod na maging presidente, kanilang manok. O di, magtrabaho ka. Bakit mo utuin yung mga tao, papipirmahin mo, tapos magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo pa? Utang ina ninyo. That is also one reason kung bakit, alam niyo, nandito talaga ako. Because I do not agree yung traditional politics talaga. I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Andyan din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin, may bigas dyan, nandyan yung mukha mo, sa kanya yan. Pera ng tao yan. Utang ina. Alam nyo, pag lagi tayong nandito sa cycle na yan, yung mga practices talaga ng Philippine politics, pa-picture-picture, kada may magbigay ng pera sa mga kailangan, may picture talaga nakaabot, ipopost, kunwari sa kanya yung pera na yon, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganon. Kailangan, we have to go beyond that. Pero palagay ko ngayon, parang nahiya, nawala na yung mukha ni... Nahiya rin. Meron din palang hiya. Kasi yung picture, napakalaki before, ngayon, maliit na lang. Utang ina. Hindi. Excuse me for my bibig ko. Ano lang yung expression lang yan. It's a frustration actually. That's why. Dapat ito lang talaga. Balik ako sa People's Initiative. Utuin mo yung mga tao. Kasi yung takbo pa ng... may Senate hearing man yun. Senator Amy Marcos was there. Nakita talaga, may findings talaga na nangyari yun. Na niloloko nila yung mga tao. Sa dami mong problema and you know the opportunity that you have being a head of state or president or you know like a couple of people who are in the highest places in government, positions in government, ang dami mong pwedeng ayusin, but your unang-una mong priority is magpatagal lang ng wala pa ka magpakita ka naman ng kahit may ginawa ka lang. Wala talaga. Tingin nila, yung buhay ng Pilipino, ganun lang kadali. Na parang monarkiya talaga. Gusto ko, today, I will become the king, and this lady will become the queen, and all of, you know,
nasa lahat ng baba namin, kontrolado namin. Sira ulo, putang ina. Tingin nyo ba normal yan? Kaya nga, either makapal talaga yung mukha mo na ayaw mo dumaan ng election, or tanga ka. Hindi ako nagsabi nun. Tapos ngayon, siyempre pumalag yun kami. May mga ibang probinsya din. Yung si Governor Hubahib ng Davao del Norte. So, nagparali sa doon. Anong ginawa ng mga gago? Sinuspende. Actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. Siguro, hindi nila alam siguro tama ba, mali ba, tama ba. Pero, okay lang din. I-suspend nila ako, okay lang. Libre yun na bakasyon. Yung mga anak ko, mapasal ko, wala ko iisipin. Hindi na ako mag-take ng leave. Pero, rumors lang din naman yun. Sinuspende nila si Governor Hubahib pagkatapos ng hakbang ng Maisog. Kasi, sa kanila, hindi pwede na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama or may punto ka. Kailangan sila lang yung tama lagi. Saan yung utak nito mga to? Pumunta kami ng Bulacan. Ang hakbang ng Maisog, nag-attempt sa Bulacan. Hindi natuloy, ang dami nilang exhibition, gamit pa yung mga tao sa gobyerno. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!